Sa bilang panghuli, ano pong suggestion po ninyo para sa turismo and ekonomiya ng Baguio City po? Well, ako personally, sayang yung lamig ng Baguio. I used to go here when I was much younger, mas malamig. Yung traffic dapat ayusin, ayos naman, better than before. And maybe, of course, I will yield to the wisdom of the good city mayor, Mayor Benji, and the vice mayor and the council. Siguro tingnan din, baka pwedeng bawas-bawasan natin yung paggamit ng diesel sa public transport. Baka consider natin yung LPG for as long as it's safe para bumaba din yung pollution level sa hangin. And plant more trees. Plant more trees and conserve and preserve yung already old and existing ones. Sir, dagdag ko lang po sir. Sir, tatagpo po kayo sa Senado, sir. Ano yung pinaka-priority ninyo sa inyo pong agenda? Labanan ng korupsyon, bantayan yung ating taon ng budget, amendahan yung plunder law, baba natin from 50 million to 1 million at higit sa lahat, ibalik natin yung death penalty. It's happening, it's still in place sa Singapore, sa Vietnam, yung higit na mayayamang bansa, nandyan pa rin naman ang death penalty. Even the newly minted President of the United States, Donald Trump, ibinalik yung death penalty because it's an effective deterrent against those who are intending to enter public service for the sole purpose or for the primary sake of stealing and enriching themselves while in office. Sir, ano po ang party nyo itong hakbang ng maisog? Ano po ang ibig sabihin? Hindi ito partido. It's a social movement calling for transparency, accountability, peace, and security. So I'm running as an independent and I am associated with Hakbang ng Maisog na isang social movement. Samahan ito ng mga ordinaryong Pilipino na pagod na sa korupsyon at humihingi ng transparency, advocacy, peace, and security. So pwede rin din, pwede rin makipagin pa rin gustong tumakbo ng kandidato? For as long as anyone who will advocate the same advocacies that we are advocating, ulitin ko, transparency, accountability, peace and security and governance, welcome naman yan at hindi naman yan partido, social movement. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Ako kasi, panahon na, natanggalin na natin yung diskriminasyon sa sahod ng mga manggagawa sa Mega Manila at sa probinsya. Hindi ako naniniwala na mas murang manirahan sa probinsya. Hindi ako naniniwala na mas mura ang buhay sa probinsya. Maraming probinsya na mas mahal ang singil sa kuryente. Maraming probinsya na mas mahal ang presyo ng pangunahing produkto ng petrolyo. At ang presyo ng isang pirasong manok, na may isang pirasong kanin, na may isang pirasong gravy, sa Jollibee sa Mega Manila ay pareho lang. Na isang pirasong manok, isang pirasong kanin, at isang pirasong gravy dito sa Baguio. So hindi totoo na mas mura ang manirahan sa probinsya at mas mura ang buhay sa probinsya. Kaya dapat iparehas natin yung sahod ng manggagawa sa Mega Manila at sa nagtatrabaho sa probinsya. Yun yung tinatawag natin standardization of wages. At finally, alam niyo, yung trabaho, yung bigat ng trabaho ng mason sa probinsya at sa Mega Manila, parehas lang. From time to time, nagpapasan sila ng isang sakong simento o isang bag ng simento. Yung timbang ng isang sakong simento sa Mega Manila ay parehas lang ng timbang ng isang sako ng simento sa Baguio City. Eh bakit mas mura yung sahod ng mason? Paliwanag nila yun. And that's one idea I think will help decongest Mega Manila. Bakit? Yung magagaling sa probinsya, hindi na pupunta ron in search of a higher daily wage rate. Kasi alam niyo yung mga na-displace ang nakukompormiso yung pamilyang Pilipino Hindi man sila OFW, pero para sila OFW. Iniiwan nila yung pamilya nila Nyari taga Baguio, pupunta doon. Bakit? Mas malaki sa sahod. Uuwi na lang. Initially, hindi, mag-uwi ako lingguhan. Mapapagod din yung tao sa bigat ng trabaho, sa bigat ng traffic. Yung lingguhan yan, magiging every 2 weeks. Hanggang sa magiging monthly na lang. Hanggang 2 week, okasyon na lang. Maaaring gusto niyang umuwi, pero yung katawan niya patahan sa trabaho, pagod na, gustuhin man niya,
pressed for time, hindi na niya magawa. So napapabayaan yung pamilyang Pilipino. And probably, that may not be the silver bullet to address all of our concerns, but I think it's a good start na ipagparehas na natin yung rate ng sahod ng manggagawa sa probinsya at sa Mega Manila. So that will be it, Attorney. But before we let you go, Attorney, any additional inspiration po para po sa ating mga kababayang Pilipino ngayon na nanonood sa ating mga kaibigang vloggers at saka po sa mga media? Maraming salamat sa pagkakataon. Again, I'm here on my private and personal visit sa mga linalapitan ko at hinihingan ng tulong mula pa kahapon from Nueva Vizcaya, tumuloy ako rito kagabi hanggang kanina umaga at hanggang ngayon. At hihingin ko sana ang inyong tulong. Ako'y malayang nagpapasuri, nagpapasukat, nagpapatimbang, nagpapakilatis. Sapagkat karapatan ng bawat Pilipino na sukatin yung mga nangihiram ng inyong mandato at inyong tiwala na sila ay gawin ninyong senador ngayong May 12, 2025. At kung sakali na ako ay papasa sa inyong qualification kung sino ang nararapat maging senador, tulungan ninyo maging senador ngayong nalalapit na May 12, 2025, hihingin ko bukod sa inyong mandato at tiwala na ipahiram sa akin, sana ay itulungan nyo akong mangampanya sa inyong pamilya, sa inyong organisasyon, sa inyong kapitbahay, sa inyong mga taga-probinsya, at kung sino-sino pang kilalang Pilipino sa anumang panig ng mundo. At ako'y naniniwala, ang daming problema ng Pilipinas, walang silver bullet, hindi isang tao lang ang kayang mag-resolve nito, kailangan natin pagtulong-tulungan. But we must all understand what's at stake for our country this midterm election. Masyado nang ginagahasa ang ating taon ng budget. Huwag tayong pumayag. 6.325 trillion pesos ang budget natin. Pinapasa lang ng ganun-ganun. Sinasalaula ang proseso, sinasalaula ang salig ang batas, nagpapasa ng tao ng budget base sa Blancong Bicameral Conference Committee report na nagkakahalaga ng higit kumulang 241 billion pesos. Tayo magkaisa sa tulong ninyo, magkatid kayo ng bago sa Senado ngayong 2025. Ang aking numero ay 56. 56, madaling tandaan. Hindi yung 5-6 na pauntang o hindi 5-6 na investment. Ang tubo natin, hindi nyo lang tubo natin lahat ay isang tapat, tunay at mahisog na paglilingkod sa Senado sa number 56. Maraming salamat. Magandang hapon at mabuhay po. Okay, once again, palakpakan po natin ang ating maisog